Isang magandang hapon sa inyong lahat, mga binibini, ginoo at ginang. Ako si Mikey Abejero, ang inyong tagaulat sa hapon na ito. Ang paksang ating pag-uusapan ay ang mga napapanahong isyu dito sa ating bansa at ang isyu na ito ay ang korupsyon na produkto ng kahirapan. At ano nga ba ang korupsyon? Ang korupsyon ay ang iligal na pagbulsa sa kaban ng bayan na dapat sana'y ilalaan na pondo upang magkaroon ng pag-unlad sa ating ekonomiya at makatulong upang magkaroon ng maginhawang buhay ang bawat mamamayan ng Pilipinas. Pangkabuuang epekto ng korupsyong ito ay tinatawag na kahirapan. Bagamat ang kahirapan ay nagmumula sa iba't ibang salik, isa sa pinakaugat nito ay ang iba't ibang anyo ng korupsyon sa bayan at lipunan. Ang korupsyon sa lipunan ay siyang balakid upang di matamo ng bawat mamamayan ang kanilang karapatang parte sa ating bansa at ang di pag-unlad ng ekonomiya ng ating bansa. Dahil sa korupsyon, maraming kaban ng bayan ang napupunta sa personal na bulsa ng mga korap na tao. Sa pinakasimpleng pagbibigay kahulugan, tumutukoy ang kahirapan sa kawalan ng kakayahang tustusan ng isang tao o isang pamilya ang kailangan niya upang mabuhay. Sa Pilipinas, sinusukat ito sa kita ng isang individual na tumutustos sa sarili o sa pamilya. Ito ang basihan at panimulang pagtataya sa kahirapan o poverty incidence sa bansa. Ayon sa ulat ng PSA, sa opisyal na estado ng kahirapan sa bansa base sa 2015 Family Income and Expenditure Survey or FIES, 16.5% ng pamilyang Pilipino o 21.6% ng kabuuang populasyon ng bansa ang namumuhay below the poverty line. Ang bahagdang ito ay itinatayang aabot ng 3.8 milyong pamilya o 21.9 milyong katao. Sila ang bahagi ng populasyon na kulang ang kinikita para sa kanilang pagkain at iba pang mga pangunahing pangangailangan. Ayon sa ulat na Current Station, The Challenge of Philippine Poverty noong 2017, mauugat ang kahirapan at kawalang kaunlaran ng Pilipinas sa mga sumusunod. Una, ang ekonomiya ay nananatili sa siklo ng underdevelopment, na ang ibig sabihin ay kaya't walang pag-unlad na natatamo ang Pilipinas ay dahil marami sa porsyento ng kaban ng bayan ay kinukurap ng mga opisyal sa gobyerno. Ang mga proyektong dapat sanang gawin upang maiangat ang pamumuhay ng bawat mamamayan sa bansa ay hirap isagawa sapagkat ang mga pondo ay kulang-kulang at saan nga ba ito napupunta? Maaaring ang ibang sanhi nito ay ang korupsyon o di kaya namay ang pondo ay nagamit sa ibang proyekto. Mahirap maabot ng isang bansa ang complete development kung hindi tiyak ang pondo ng bansa at ang mas malala pa ay kung ang mga dapat sanang budget ng gobyerno para sa mga proyekto para makatulong sa kabuhayan ng mga kababayan nating nasa lusak ay nakamkam na ng mga korap na opisyal. Pangalawa, hindi makaigpaw sa paurong na agrikultura at di pag-usad ng industrialisasyon. At dahil nga mabagal ang daloy ng pondo para sa agrikultura, nahaharang nito ang industrialisasyon. Isa rin sa dahilan nito ay ang pagpasok ng mga imported na produkto at mga kasangkapan na mula sa ibang bansa. Nagmumura ang presyo ng mga agrikultural na produkto dito sa Pilipinas, sapagkat padami ng padami ang mga dayuhang namumuhunan rito sa ating bansa. Sa halip na pasulong ang takbo ng agrikultura, ito ay naging paurong. Nalulugi ang mga namumuhunang Pilipino sa loob ng kanilang inang bayan. Aminin man natin sa hindi, talagang mas tinatangkilik ng iba ang mga produktong galing sa ibang bansa, sapagkat ayon sa kanilang pananaw, ito raw ay imported at mas mataas ang kalidad. Ngunit kung patuloy na magiging ganito ang takbo ng pag-iisip ng mga Pilipino, para na nilang ibinabaon paunti-unti ang agrikultura ng Pilipinas. Hindi magiging industrialisado ang ating bansa kung ang tanging yumayaman lamang sa Pilipinas ay ang mga dayuhang negosyante imbis na ang mga mamamayan ng ating bansa.
Pangatlo, prioritisasyon ng mga dayuhang namumuhunan at lokal na organisadong interes negosyo sa pagbuo ng mga pulisiya. Mas binibigyang pansin ang sektor ng mga negosyo, lalo na ang mga dayuhang namumuhunan, kaysa sa sektor ng pangingisda at pagsasaka na siya namang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng sambayanang Pilipino. Mas pinipiling palaguin ang mga produktong dayuhan kaysa sa mga produkto ng ating bansa, gaya ng mga kasangkapan at mga iba't ibang produkto upang mabuo ang isang produkto. Kaya naman, mahina ang kita ng bawat negosyanteng Pilipino. Pang-apat, di sapat at di epektibong panlipunang polisiya at proteksyon. Isa sa mga problema ng ating bansa ay ang pagiging pasaway ng mga mamamayan nito. Mayroong batas na inaisasatupad at sinasawalang bahala lamang ito. Napakagulo ng sitwasyon sapagkat kalakip nito ay ang mga abusong opisyal rin na inaabuso ang kanilang posisyon at kapangyarihan upang lumamang sa kapwa. Makitig ang utak ng bawat tao, kaya't hirap ipatupad at isagawa ang mga pulisiya. Kasama rin rito ang hustisya na mayroong pinapaboran. Marami tayong mga hinanaing na naririnig na palpak at ditiyak ang ligtas na seguridad ng mga taong inilalabas ang baho at katiwalian ng mga tiwaling opisyal. Kailangan natin ang boses upang magkaroon ng tapang na humingi ng pagbabago at ibagsak ang katiwalaang korupsyon na umiiral sa kaban ng bayan. Payamanin ng pundo ang bansa at hindi ang taong nagpapatakbo ng bansa. Panglima, mabigat na impact ng mga kalamidad sa mga mahihirap. Ito ay natural na pangyayari sa ating kalikasan na sumisira sa mga infrastruktura at agrikultural na pangkabuhayan ng mga manggagawang Pilipino. Sa kabila nito, di rin lingid sa ating kaalaman na may mga tulong ng ibang bansa ang nais ipahatid sa mga nasalanta, ngunit hindi lahat ng ito ay nagagamit sa pagbangon ng mga nasalanta. Dahil sa pasalin-salin na pondo at donasyon, kakaunti na lamang ang nailalaan para sa relief goods at pagbuo ng mga nasirang estruktura at tulong na sanay pangkabuhayan upang muling makabangon at magbigay pag-asa sa bawat isa. Hindi lingid sa ating kaalaman na isa sa mga naibalitang issue noon ay ang pagkabulok ng mga sako-sakong bigas na dapat sana ay ihahatid bilang relief goods sa mga nasalanta ng bagyo. Pang-anim at panghuli, ang pag-uugnay sa pag-unlad sa mga di maaasahang batayan. Ayon sa ulat, nananatili ang Pilipinas sa siklon ng kawalang pag-unlad at may uugnay ito sa di pagbibigay prioridad sa agrikultura at industrialisasyon na siya namang nagdudulot ng kawalan ng sapat na trabaho para sa mga mamamayan. Dahil dito, hindi rin sapat ang kita ng marami sa mga Pilipino na nagpapahina sa paglikha ng mga supply at pangangailangan. Ang ganitong sitwasyon ay nagpapanatili sa paurong na estado ng agrikultura at industrialisasyon at pumipigil sa ekspansyon ng paglikha ng mga produkto. Dahil ang dulot nito'y kakulangan ng sapat na trabaho at kita, hindi maibababa ang antas ng kahirapan sa bansa. Sa kasamaang palad, pinalalapan nito ang pokus ng uri ng ekonomiya ng bansa. Ang ekonomiyang tuon serbisyo na walang kakayahang solusyonan ang kahirapan sa bansa. Gayon din ang pagbaba sa produksyon ng sektor ng agrikultura at manupaktura ay lalo pang nagpalala sa kahirapan ng Bangko Sentral ng ating bansa. Umaasa ang bansa sa kita mula sa sektor ng serbisyo. Ang di-estratehikong kolateral habang na ito ay lalong nanglulugmok sa bansa sa paghihirap sapagkat ang pinakamahalagang pundasyon ng pag-unlad ng isang bansa ay ang mga sektor ng produksyon. Sa mga sektor na ito, gaya ng agrikultura at manupaktura, masisiguro ang matatag na paglikha ng trabaho, paglikha ng kita, at paglikom ng mga puhunan sa pagpapaunlad ng teknolohiya.
Sa isang ulat nga ay sinabing, the tendency of policies and laws is to favor oligarchs or foreign capital in general and often specific business interest at the expense of the poor majority, domestic capital and smaller enterprises, and the national development. The overdetermination of the country's economic growth agenda by an elite and rationality, self-interested stakeholders further concentrates wealth and entrenches inequality. Sa madaling salita, mas malaki ang nagiging benepisyo ng mga dayuhang negosyante sa loob ng ating bansa, sapagkat ang mga produkto nila ay itinuturing na mataas ang kalidad o high class, sapagkat inaangkat ito mula sa ibang bansa. Nalulugi na ang mga Pilipinong negosyante sa loob ng sarili nilang bansa. Tumataas ang buwis at hirap makasabay ang mga ito at pawang ang tanging mayayaman lamang ang nagkakaroon ng oportunidad upang lalo silang yumaman. Tulad ng malawakang kahirapang nakikita sa ngayon, ang lalong pagyaman ng mga lubhang mayayaman ay nagpapalaki sa agwat ng buhay ng mga ito sa mga mahihirap na Pilipino. Gayon din, kung lalong apektado ang mga mahihirap sa mga kalamidad na bunsod ng pagkasira ng kalikasan dahil sa mga negosyong walang pakundangan, mas lalo silang malulugmot sa abang kalagayan. Sa mga ganitong sitwasyon, higit na lumalawak ang kahirapan sa bansa. At dito na nagtatapos ang aking ulat. Nawa ay mayroon kayong natutunan sa aking paksang ibinahagi sa inyo. Maraming salamat.